Praise God sa bawat isa. Paki-mute na lang po siguro yung yung nag-e-echo. Yon, praise God. Clear po ba ako? Clear? Okay. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa napakagandang praise and worship, prayer na nilid tayo ng Panginoon sa araw na ito. And welcome sa bawat isa, Pastor Frank, si Smiling, Kuya Ariel, na nasa Rain, and nasa GCFF na nakikita natin ngayon sila Ate Michelle, Kuya Oscar, Kuya Fred, Kuya Juni, Kuya BJ, Kuya pangalan nun, Kuya basta yung mga nandyan sa physical church. Praise God po. Ang ating topic po ay tigang ka ba? Sabihan mo ngayong katabi mo, tigam ka ba? Tigang ka ba? O baka iba yung iniisip niya. So, ang topic po natin ay about spiritual dryness leads to spiritual refreshment. Lahat tayo nag-struggle, mga kapatid, sa ating pananampalataya. Lahat po tayo nag-struggle sa ating pananampalataya. Every time na mararanasan natin ang pagkatuyot, pagkatigang, pagkahinat panlupaypay sa paglilingkod, doon pumapasok na tayo ay sinusubok ng ating Panginoon. Dati naman, ang alab mo sa paglilingkod, dati naman on fire ka, anong nangyari, kapatid? Sa mapanghamong buhay Kristiyano at mapanghamong pagkakataon, madalas nakakaramdam po tayo ng kawalan ng motibasyon. Ang dami nating katanungan na walang kasagutan. Feeling natin wala ang Diyos na tutugon nito. Ang tahimik ng bawat pagkakataon, nakakaranas ng pagdududa sa kakayahan ng Diyos. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, palaging bantayan ang ating isip, ang ating puso, damdamin at pag-uugali. Pag nakakaranas na tayo ng pagkauhaw, pagkatuyot, pagkatigang, panlupaypay, lumapit agad sa Panginoon. Kaya tayo manalangin, let's pray po. Tayo po tayo. And let intercede ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Isama po natin yun. Let's pray. Amang banal, kami po lumalapit sa iyo at kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba, O Lord God. Lord, sa iyong paanan, O Lord God, nilalapit po namin ang bansang Pilipinas na nakakaranas po, Panginoon, ng kalamidad ngayon. And Lord, give us hope, Panginoon, sa mga nasalanta ng bagyong Karina, O Lord God. At ikaw, Panginoon, ang Diyos na magre-restore, Panginoon, bawat nasira, Panginoon, mga buhay na nawala, ari-arian na nasira, pamilya, Panginoon, na kung saan nag-aalala. Lord, you will provide all their needs, O Lord God, sa mga lugar, Panginoon, na nagkakaroon ng baha, Panginoon, nakaranas, Panginoon, ng kalamidad, bagyo, Panginoon. At ikaw ang Diyos, Panginoon, na tapat, hindi nagmamali, hindi nagpapabaya, O God. Sa umagang ito, Lord God, at sa hapong ito, Lord Jesus, kami po, Panginoon, ay taos-puso, Panginoon, na makikinig ng iyong salita, O Lord God. Gamitin mo lang ako, Panginoon, mightily in your kingdom, Lord God, na ikaw, Panginoon, makita, madama. At anuman, Panginoon, masabi ko na hindi ka nais-nais, ikaw na po, Panginoon, ang magtama nito, O Lord God. At matimo sa puso po ng bawat isa na makakikinig, O Lord God. Lord, iligtas mo, Panginoon, ang pamilya po namin. Lagi mo, Panginoon, ingatan, Panginoon, ang bansa po namin, Pilipinas. Salamat po, Panginoon. There is restoration in the name of Jesus. And Lord, sa word mo na ito, O Lord God, kami po, Panginoon, lalakas, Panginoon, mag-stand firm sa aming pananampalataya. Salamat, Lord. Pagpalain mo ang GCFF family, Panginoon, na makakakinig ng iyong salita at mag-view, magre-replay sa FB Live, Panginoon, mamaya, O Lord God. Salamat, Lord, sa iyong kapurihan, kadakilaan. In Jesus' name, amen and amen. Yun, praise God. Upo na po tayo. Salamat sa Panginoon. Tigang ka ba? Spiritual dryness and spiritual refreshment. Nung hindi ko pa nabuo yung outline, natatawa talaga ako sa pinapa-impress ng Lord, yung mga title. So, salamat sa Panginoon. Pag sinabing tigang or spiritual dryness,
Ibig sabihin, feeling of being depleted or empty. Feeling far from the presence of God or having minimal or no spiritual growth. Naglalarawan ng isang pakiramdam na pagiging ubos. Ubos ka na, walang laman, tuyot na tuyot, tigang na tigang. Inilalarawan na ito na malayo ka na sa presensya ng Diyos. Nakakaranas ka na ng spiritual dryness pag ganoon ang nararamdaman mo. At limited lang ang paglago mo spiritual. Kasi naghahadlangan, ikaw mismo ang humahadlang nito. Nagiging dry ka na sa paglago sa Panginoon. Ang daming cause, dahilan bakit nakakaranas tayo ng season of dryness, season of drought sa buhay natin. Pero ang Diyos, His grace and mercy are new every day. He provides ways to overcome spiritual dryness. Ang salita ng Diyos ay nangangako for spiritual refreshment. Pag nakakaranas tayo ng spiritual dryness, andon naman na tayo ng Diyos ng spiritual refreshment. May season of spiritual dryness, dry na dry ka, pero darating ang spiritual refreshment na ang napangako ng ating Panginoon. Ang salita ng Diyos ay nangangako for those suffering spiritual dryness. So pag-uusapan po natin muna yung 6 na signs of spiritual dryness. Ito yung signs, senyales na kung saan nararanasan mo ito bilang Kristiyano. Pag naranasan mo ito, magiging aware ka na. 6 na signs. Marami pong signs pero kumuha lang po ako ng 6. Una is losing passion and committing sins. Nawawalan ka na ng hilig, hindi ka na passionate, hindi ka na nakakaramdam ng pagmamahal sa ginagawa mo at nakakagawa ka ng kasalanan. Yung committing sins kasi hindi ka na passionate, hindi mo na mahal ang ginagawa mo. Pahayag 2:4, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo, ang pag-ibig mo noong una kang sumampalatay ay nanlalamig na. Wala na yung pagmamahal, hindi na passionate sa pinapagawa ng Lord. We must be passionate in serving to God, kapatid, to others, and the church, Christ love. Nawawala na ng pagmamahal sa ginagawa mo, parang ginagawa mo na lang kasi no choice. Ginagawa mo na lang kasi ikaw na lang ang options. Huwag po ganun. Pag ginagawa mo yan na may pagmamahal, andun talaga excited ka, passionate ka, na magsilbi sa Panginoon, gagawin yung pinapagawa mo, hindi pinapagawa niya, hindi ka na pipilitan. So yan yung unang signs, losing passion, and lagi kang nagka-commit ng kasalanan, kaya ka nakakaranas ng spiritual dryness. Kaya pala hindi maramdaman ang worship kasi nakakagawa ka ng kasalanan, yung committing sins. Kaya pala hindi na nagmamanifest ang Holy Spirit kasi hindi ka na passionate sa ginagawa mo. So tandaan, be passionate in serving to God. Pag ang sign na ito, nararanasan mo, lumapit ka na sa Panginoon. Second sign is wrong priorities and full of excuses. Mali ang inuuna at ang daming excuses. Punong-puno ng dahilan at palusot. Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Laging una si Lord, laging uunahin natin si Lord. Mas inuuna pa ang gala kaysa pagsimba, di po ba? Mas inuuna pa ang cellphone pagkagising kaysa mag-devotion. Busy lagi, ayaw umattend sa church, laging busy daw. Pero sa social media, andun nakikita natin. Maling priorities at ang daming dahilan. Nagfo-fall na ito na ikaw ay nakakaranas na ng spiritual dry na sa paglilingkod sa ating Panginoon. Yun yung sign, sa kalawang sign, wrong priorities and full of excuses. And number 3, isolation mode. Kawikaan 18:1, ang taong makasarili ay humihiwalay sa kamaramihan at salungat sa lahat ng tamang isipan. Gusto mong mag-isa, gusto mong mapag-isa, gusto mo walang istorbo, gusto mo laging lumayo,
at na gusto mo para introvert ka gusto mo talagang dito ka lang banda, tinatawag na isolation mode, gusto mong mapag-isa. Ang tupa po ay naninirahan sa kawan. Ang mga tupa ay naninirahan sa kawan. Pag wala ka sa kawan, ibig sabihin, confirm na ikaw ay isolated sheep and ikaw ay nawawala na. Keep inside the flock of God. Yung nag-ministry break ka eternally, hindi ka na bumalik. Ang mahirap po yon. Yung isolated ka sa sarili mo, gusto mo talaga mapag-isa kasi magsimba ka, sasabihin mo ang ano doon, hindi ko nararamdaman. Ganun minsan ang nararamdaman natin. Gusto na natin ng isolation. Ina-isolate na natin yung sarili natin. Yung nag-isolate ka, pero pag nakita mo ang Facebook, nagpo-post na kung ano-ano, hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Pag gusto po natin mapag-isa, delikado po yan kasi si Satan, marami siyang ipapa-insert sa isip natin at kung ano-ano na ang ginagawa natin na hindi nakalugod-lugod sa Panginoon. Pag mahina ka, malungkot ka, sobrang lungkot, feeling mo wala ka ng kakampi, nanghihina ka na, lumapit sa Panginoon. Pag emotional ka, papasok talaga ang kaaway dyan. Pag gusto mo ng isolation mode, sa Lord ka, mag-focus. Deal your attitude, deal your sins sa Panginoon. Sabihin mo sa Lord, hindi sa social media. Amen po ba? Huwag magpo-post sa social media na emotion mo lang, yung mga ganap mo sa buhay na ganito, nag-break kami, ganyan-ganyan. Hindi po nakakaano yun. Dapat sa Lord muna i-deal yung mga ganong mga sitwasyon. Kasi bilang Kristiyano na tayo, si Lord ang mauuna. Hindi sa social media. Pag isolation mode tayo, nasa isolation mode tayo, sitwasyon na yon, try to connect to the Lord. Magiging connected tayo sa Panginoon. Your isolation mode can cause your spiritual dryness. Ika-apat, complaining attitude. Naku po, marami pong matatamaan nito. Ako din, may ugaling reklamador, oversensitive, negative, or fault finder, and attacking authority. Mga taga-Filipos 2:4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, ay hindi lamang ang inyong sarili. Be grateful, be humble. Alisin ang pride. Pride sicken na yan. Kasi nakaka-high blood. Ano ba yan? Itlog na naman ang ulam. Ano ba yan? Boring si kuya. Bakit kulang ang gamit sa church? Walang pastor. Ang daming puna. Reklamador. Wala namang ambag. Boom. Imbes na mag-complain, kapatid, tumulong. Imbes na mag-complain, mag-donate. Amen po ba? Imbes na magreklamo, magpagamit sa gawain ng Lord. Oversensitive, ano ba yan? Ang baho ng church, ang pangit ng ugali ng tao doon. Maramdamin, minsan konting puna, left the group agad. Sino ka dyan? Konting sita, madaming sinasabi, at ayaw nang dumalo. Nakikita lagi ang mali ng kapatiran at negative lagi ang nakikita. Naghahanap ng kamalian, mga kapatid, kaya lagi tayong magpapasaliksik ng ating puso sa Lord, magpalinis sa Lord, baka walang umaattend dahil sa attitude natin. Baka naman wala nang dumadalo kasi napahiya at na-offend. Lagi tayong magpa-check yung puso natin. Guard our heart. Pwede i-review with love. Minsan kinakalaban natin ang mga nasa authority, mga pastor, elder, deacons, ayaw nating pamangamalakad nila. Huwag po ganon. Be submissive pa rin lagi. Be teachable, responsible, accountable. Complaining attitude, negative or fault finder, oversensitive, attacking authorities, spiritual authority, sign na ikaw ay spiritual dry na. Kaya be aware. Check your attitude. Attitude matters. Ikalima, reading but not learning, hearing but not listening. Ang tindi po nito.
Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Nagbabasa ka pero di natututo at di sinasagawa. Nakikinig pero di talaga pinapakinggan. Sabi nga sa Bible, makinig ang may pandinig. Pinapakinggan ng isang tenga, nilalabas ng isang tenga, naririndi sa naririnig. Bakit natin nararanasan ito mga kapatid? Kasi spiritual dry ka na wag po ganon. Minsan nagbabasa tayo ng Bible, walang pumapasok sa isipan natin. Hindi tayo natututo kasi may kulang sa'yo. Kasi may kasalanan kang ginagawa. Yun yung isang cause pa. Kasi iba ang iniisip mo, kinokondem mo na ang sarili mo. Absent-minded ka, wala ka sa focus, ang dami mong problemang iniisip. Wala ka sa ayos. So umayos tayo sa Panginoon. Kaya nga, pray before you read and meditate sa word ng Lord. Laging humingi ng gabay sa banal na espiritu. Oops, ito na ang sign na kung saan ikaw ay spiritual dry na. Kapag nararanasan mo ito, lumapit na agad sa Panginoon. And number 6, dun pa lang tayo sa spiritual dryness, lack of prayer and time to spend in God's Word. Kulang ka sa prayer. Kulang ka sa pagbabasa, pag-meditate ng kanyang salita. God's Word is the light and lamp to our path. Prayer is the backbone of the church. Praying ceasingly. Kulang ka pala sa panalangin at devotion. Kaya ka spiritual dry, kapatid. Sa salita niya, imbes na mag-pray, pagkagising, cellphone agad. Imbes na mag-devotion, iba ang ginagawa. The backbone of the church is prayer. Napakahalaga po ng prayer. Manalangin ka, kapatid. Yan ang gusto ng Diyos na gawin mo. Araw-araw, minuminuto, sigu-segundo. Praying without ceasing na sinasabi niya sa Thessalonica. Pag nag-struggle ka, pray sa Lord. Mag-meditate ka sa word ng Lord. Pray muna bago ka mag-meditate, mag-devotion. Kaya ka pala balisa kasi kulang ka sa panalangin at pagdi-devotion sa salita ng Diyos. Kaya ka spiritual dry. Yung nakikinig ka, ay yung kulang ka sa prayer at wala ka ng time sa Panginoon, pag-spend sa kanyang word, pagbabasa sa kanyang salita. Ang prayer po ay we are communicate to God. Pero yung Bible, pag nagbasa tayo ng Bible, the Lord communicate to us, nangungusap sa atin pag tayo nagbabasa ng Biblia. Yun yung 6 na spiritual sign of spiritual dryness, and the application of that is lahat ng ito ay sa John 10:10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. At ang promise ng Lord, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na ganap, masagana at ganap. So si Satan dumarating para magnakaw. Nanakawin niya ang oras mo, nanakawin niya ang ginagawa mo na paglilingkod sa Lord. Papatayin niya ang spiritual mo, spiritually papatayin niya yan. At sisirain niya ang relationship mo, sisirain niya ang buhay mo na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang gusto ng kaaway, manira, magnakaw, pumatay. Pero tandaan natin ang promise ng Lord, kaya mo nararanasan yon kasi si Satan, ang trono niya talaga dito sa mundo, ang spiritual dryness ay nandyan lang. Every time ay mararanasan mo yan kung mahina ka sa pananampalataya. Kung hindi mo nakikita yung tactics ng kaaway, ma-insertan ka ng spiritual drought, spiritual dryness, pagkatuyot ng spiritually. So ang Panginoon na parito, tandaan, promise niya, upang ang mga tupa ko ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Yun yung promise ng Lord. Pag nakakaranas ka na ng ganitong sign ng spiritual dryness, yung sinabi ko kanina na 6,
Consult your doctor, consult your creator, si Lord Jesus Christ. Amen po ba? Ask the Lord kung ano-ano ang mga ililet go mo, ililet go natin para makatanggap ng spiritual refreshment from the living water. Nangangailangan ng spiritual discipline, may pagdidisiplina talaga, and commitment. And due time, the harvest will be abundant pag sumunod tayo sa Panginoon. Ngayon naman, pag-usapan natin ang spiritual refreshment or ways to overcome spiritual dryness. Pag sinabing spiritual refreshment, ito na yung excited ka na, is when we are refreshed, nare-revive tayo in our inner spirit through our relationship with God. Excited na tayo mag-devotion, magbasa ng kanyang salita. Andun yung we are filled with joy, peace, joy, inner strength, and renewal as we experience God's life and God's word in our daily life. Ganon yung spiritual refreshment. Pag tayo'y napapagod, syempre ang ating laging kinukuha ay tubig, lalo na pag nag-exercise tayo. Anong mararamdaman natin? Nare-refresh tayo through the water na kung saan tinitake po natin, dinidrink po natin. Ganun ang spiritual refreshment. Pag dry ka na, pag dry ka physically, kailangan natin water. Pag dry ka spiritually, kailangan po natin yung living water na offer ng Panginoon. Kaya ways to overcome spiritual dryness, may 5 po tayong pag-uusapan. Una is recognize it as an invitation. Ano yung i-recognize natin? Yung spiritual dryness. I-recognize mo na ito ay invitasyon na lumapit sa Panginoon. Huwag mong i-negative lahat, kundi parang ito yung magiging challenge. Ito magiging invitasyon na kung saan lalapit ka sa Panginoon, ikaw ay nagkakaranas ng spiritual dryness, mas lalo kang malapit sa Panginoon. God invite you to come nearer to the Lord. Mga awit 42:5, sabi diyan, bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sabi ni David. Sa Diyos ako may tiwala, siyang aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Even si David nakakaranas po ng spiritual dryness. Spiritual dryness, recognize it as an invitation. Spiritual dryness is an invitation to come to God. Yung kaaway po, ayaw niya po na nakikita natin na lumalapit tayo sa Panginoon. Gusto niya justification, complain tayo ng complain. Gusto yun, ganun ang gusto ng kaaway. Magiging bitter tayo sa buhay, ganun yung ang kaaway ini-insert sa atin. Para ma-overcome natin ang spiritual dryness, tignan natin ito na invitasyon na kung saan lumapit tayo sa Panginoon. When His water flows through us, it refreshes, nare-refresh, and nawawash away yung bitterness na in-insert ng kaaway sa atin. Si David, wala sang choice, kundi lumapit sa Panginoon. Tayo, ang dami-dami nating nilalapitan. Pag tayo malungkot, lumalapit tayo agad sa mga nalulungkot din at hindi nakakatulong sa atin, susulsulan pa tayo. Pag tayo ay nalulungkot at nakakaranas ng spiritual dryness, magre-refresh tayo sa word ng Lord. Mag-pray tayo, lalapit tayo sa Panginoon. Second, na paano natin ma-overcome ang spiritual dryness, spend time in worship. Napakahalaga po ito. Even David, nag-worship siya sa Panginoon. Nasabi dyan, those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen? I-worship natin ang Lord, sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Worshiping personally or corporately. Corporately sa ating simbahan, personally sa ating personal quiet time, worship sa Lord, sambahin ng Lord through music, through prayer, nare-release yung natin, nagkakaroon tayo ng refreshment pag ganun ang ating ginagawa. Praise and worship, kanina pa lang ang ganda ng worship, praise and worship, nakakabos ng faith,
ng spirit na nakikita natin, nagre-reflect na may Diyos na kumikilos, banal na espiritu na sumasama sa atin, na in spite, nakakaranas ka ng spiritual dryness sa family mo ngayon, sa ministry, sa mga ginagawa mo sa buhay. Pag tayo nag-worship sa Panginoon, nare-refresh yun. Salamat sa Panginoon. Those who worship Him must worship in spirit and in truth. Worship aligns our spirit with God and helps overcome spiritual dryness. And number 3, read your Bible. Pray and attend church. Kahit yung feel mo na ayaw mo na, ano mo pa rin, mas mag-read ka pa rin ng salita ng Diyos, mag-pray ka pa rin, mag-attend ka pa rin ng church. Kasi ang kaaway, ano yan, tawag dito, tuso yan. I-insert sa'yo, wag ka nang pumunta doon kasi puyat ka, wag ka nang pumunta doon kasi wala ka nang mapapalagan. Ang inaano ng kaaway, laging negative ang kaaway, kaya magiging aware po tayo sa lahat ng tactics ng kaaway. Hindi porket Kristiyano tayo, hindi na tayo aatakihin, mas doble ang atake sa atin, kaya be aware. When the Christian life gets challenging, na-challenge tayo, temptation, malapit lang, mag-engage tayo sa God's Word, sa Bible reading, mag-pray, i-ano natin yung prayer life natin, at makipag-fellowship sa kapatiran, attend the church, para lumago, para magpalakasan, at andun yung promise ng Lord na tayo ay tutulungan pag tayo lumapit sa Kanya. And number 4, meet your physical needs. Ano yung mga physical needs po natin? Physical needs natin na kung saan, na ano natin nga, dati na bahay, ano ba yan, basic needs natin yon. Ngayon ang physical needs natin, kailangan ng katawan natin ng refreshment, water. Ano pa, pag tayo ay nagugutom, pagkain, yan yung mga physical needs natin. Pag tayo ay may sakit, kailangan natin ng gamot. Kasi nasa flesh pa tayo. Kung mahina ang flesh mo, hindi magmana-manifest ang banal na espiritu. Kaya alagaan natin ang sarili natin. Kung ang cause pala ng spiritual dryness natin ay katawan natin, hindi natin inaalagaan, sobra sa trabaho, kaya hindi na natin nagagawa yung pinapagawa ng Lord kasi ang katawan natin ay sinisira natin, ina-abuse natin. Kaya tandaan, our body is the temple of the Holy Spirit na kung saan nag-i-indwell siya sa atin habang buhay. Kaya alagaan natin ang physical po natin. Meet our physical needs na kung saan i-refresh po natin. Laging uminom ng tubig, hydration, yan lagi. Adequate sleep, tulog-tulog din pag may time, kaya ka pala laging galit, kaya ka pala ang daming iniisip kasi iba na yung routine mo. Ina-abuse niya yung physical mo na. Kung gusto mong mag-manifest ang Holy Spirit sa buhay mo, sa katawan mo, alagaan mo sarili mo. Meet your physical needs. Pag ikaw ay uuhaw, uminom ng tubig, hindi yung tubig na may kulay o ano. Pag ikaw ay nagugutom, laging healthy foods. Pag ikaw ay napapagod physically, magpahinga, rest lang. Hindi yung napagod ka physically, ayaw mo nang umattend ng church, hindi po ganon. So, kailangan po natin mag-exercise, sleep, adequate sleep. Napaka-importante yan na sa ating body and soul. The spirit is willing, but the flesh is weak. Kasi nga, mahina yung flesh natin. Gusto mag-manifest ang Holy Spirit, pero hindi nalilimitahan kasi hindi na malakas yung kalalagyan, which is our body. Dahil our body nga, sabi ko, is the temple of the Holy Spirit. And number 5, last na to overcome spiritual dryness, find friends and mentors
who will encourage and guide you as you follow Christ together. Galatians 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Humanap ng kaibigan na mag-encourage, tutulong sa iyo spiritual. Tutulong sa iyo na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Mga mentor na gagambay, magtuturo tungo sa paglago mo spiritually. Piliin ang sinasamahan na kaibigan. Pwede pong makisama, wag lang makisama. Amen po ba? Encourage everyone. Pag may nanlulumo, nanghihina, tulungan. Amen po ba? Hanapin ang group of believers na kung saan puro positive mind. Kasi pag parehas kayong bulag, mahuhulog talaga kayo sa bangin. Pag parehas kayong mahina, pag parehas kayong negative, iba yung outcome, negative result din. Para ma-overcome ang spiritual dryness at makamtan ang spiritual refreshment, makisama sa kaibigan, sa mga mentor mo na magpapalakas sa'yo. Amen. Isama rin po natin, ang title po natin is Tigang Ka Ba? Tanungin mo nga ang katabi mo kung tigang pa rin ba ngayon? Praise God. Tigang ka ba? Spiritual dryness. Tawang-tawa si Kuya. Kuya Ariel. Spiritual dryness and spiritual refreshment. Ang sign of spiritual dryness na sabi po natin kanina is losing passion and committing sin. Nawawala na yung passion mo at nakakagawa ka ng kasalanan. Ikalawa is wrong priorities and full of excuses. Ang dami mong excuses, busy lagi. And number 3, isolation mode. Gusto mo pag-isa. Number 4, complaining attitude. Lagi ka ng reklamador ka, oversensitive, negative, and fault finder ang nakikita. Naghahanap ka na ng kamalian ng iba. At ina-attack mo na yung mga authority na kung saan mga pastor mo, mga elder mo. And number 5, reading but not learning, hearing but not listening. Ka-anim, lack of prayer, kulang ka pala sa prayer at time to spend in God's Word. Yun yung sign of spiritual dryness. At kung paano ma-overcome ang spiritual dryness para ma-attain po natin ang spiritual refreshment. Una is i-recognize na ang spiritual dryness ay invitation na lumapit sa Panginoon. Ikalawa is spend time in worship. Pag ikaw ay nasa trabaho, mag-ano ka ng music, worship, mag-pray ka. And number 3, read your Bible, pray, and attend church. Napakahalaga po yun. And 4, meet your physical needs. Laging ingatan ang ating flesh, ang ating katawan na templo ng Diyos. Ikalima is find friends and mentors who will encourage and guide you as you follow Christ together. Na nagpapalakas sa atin, mga mentor, mga kaibigan na magdadala sa iyo sa Panginoon. As a conclusion, to overcome spiritual dryness, we must have a teachable heart and see the beauty that can ultimately come from it. John 7:38, ang sabi diyan, at ang lahat ng nananalig sa akin ay umiinom sapagkat sinasabi sa kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Sabi ng Panginoon na kung sino man ang nauuhaw, lumapit. Spiritual dryness leave us thirsty. Pag tayo ay spiritually drought, tigang tayo, kailangan po natin ng tubig na kung saan yung offer ng Lord na hindi ka na mauuhaw kailanman. But unless we thirst, we won't draw near to the one who can give us living water, which is Jesus Christ. The key to overcome spiritual dryness is to reposition our minds, renew our minds to come to Jesus and drink yung offer niya. Yung Samaritan woman, ang alam niya lang is yung physical water, na kung saan kahit inom ka pa ng inom ng tubig,
mauuhaw at mauuhaw ka pa rin. Kaya sabi ng Lord sa John 4:13-14, sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw kasi physical water yung gusto ng Samaritan woman in the Jacob's well. Ngunit ang sinuman, sabi ng Panginoon, umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi muling mauuhaw magpakailanman. The spiritual living water. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. To God be all the glory. Bago po tayo mag-pray, awitan muna natin ang Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa kanyang salita. Before tayo mag-pray, bakit may maingay? Hindi ko makuha yung maingay. It's good po. Okay lang po ba kayo dyan? Ayan po. Sige, tayo Itan natin ang Panginoon. Salamat ay sa'yo. Lagi kang nanalisin. Ikaw lamang, walang iba. Sa puso ko, ikaw lamang. Lagi kang pupurihin. Itatanggal ang ngalan ko. Pasasalamat ay sa'yo. Walang iba, sa puso ko ikaw lamang, Jesus. Sa piling mo'y napapawi ang pangamba, sa piling mo'y lubos ang pag-asa, sa piling mo'y galagay umaapaw, sa piling mo. Tayo po ito ngayon. Sa piling mo'y galagay umaapaw. Sa piling mo, oh Diyos. Sa piling mo. Tayo po manalangin namang banal. Maraming salamat po, Panginoon. Kasi yung salita, Panginoon, na binaba sa oras na ito, Lord God. Lord, ano bang season kami, Panginoon? Season of dryness, Lord, na kung saan you are not passionate to serve you, Lord. Nandiyan, Panginoon, yung living water na nagre-refresh po sa akin. Na ang salita mo, Panginoon, ay nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa, nagbibigay Panginoon restoration, Panginoon, sa nanghihina mo,
po namin spiritual, Panginoon. Lord, sa tuwing kami, Panginoon, ay makakaranas ng mga sign, Panginoon, na kung saan tuyot na tuyot kami, nalulumo kami, ayaw po namin magsilbi sa iyo, Lord. Ibalik po kami, Panginoon, kung saan, kung paano kami, Panginoon, nagsimula, na kung saan we are passionate, na minamahal ka po namin, at ikaw, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa ay iniaalay namin sa iyo, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, ang mga kapatiran ko sa GCFF, Lord God, taas mo ang level ng faith po nila, Panginoon. And Lord, as we walk to you, Lord God, kami po, Panginoon, ay sama-samang lumago, and Lord, magpalakasan sa bawat isa, Lord God. Nararanasan po namin ang dryness, pagkauhaw, pagkatuyo, paglumpay-pay sa pananampalataya. Andiyan ka, Panginoon, na magbibigay buhay, magbibigay pag-asa, magbibigay ng lakas, Panginoon, para po kami, Panginoon, ay lumakas spiritually, O Lord, ma-refresh, Panginoon, spiritually, Lord Jesus. And Lord, ano man gawa ng kaaway, Panginoon, umahad lang po sa amin. Lord, i-alay mo, Panginoon, ang aming ginagawa sa iyo, Panginoon, na ito'y, Panginoon, kalugod-lugod sa iyo, Lord God. Salamat po, Panginoon. Touch your people right now, O God. Nakakaranas, Panginoon, ng spiritual dryness sa family, O Lord God. Restore the relationship, Panginoon, ng pamilya, Panginoon. Nakakaranas, Panginoon, ng financially dry, Panginoon. Lord, breakthrough, Panginoon, financially, O Lord God. Nakakaranas, Panginoon, ng dry sa paglilingkod. Bigay mo, Panginoon, ibalik mo yung passion, Panginoon, sa paglilingkod, O God. Lord, nakakaranas ng dryness sa schooling, Lord. I-manage mo yung time ko nila, Panginoon. And Lord, ikaw ang mauna, O Lord God, sa amin. At ang lahat, Panginoon, na nakakonekta sa amin, O Lord God, ay ikaw, Panginoon, ang lahat ng kagagawa nito. Kaya, Panginoon, ayusin mo yung puso po namin, ang character po namin. Fix our character, Panginoon. Fix our mind. Clear our mind, O Lord God. Renew, Panginoon, our spirit, our soul, body, O Lord God. At ikaw ang Diyos, Panginoon, ng buhay na tutulong po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita ito, O God. Kami po, Panginoon, ay makakaranas na ngayon ng spiritual refreshment in Jesus' name. Salamat, Lord, sa iyong kapurihan, kadakilaan. Kami magpapatuloy, Panginoon, na kahit anong mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, kami, Panginoon, ay magre-remain, Panginoon, sa iyo at lalago, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, amen and amen. Salamat sa Panginoon. God bless po.